balita na nakalap. At tingnan nyo sinong nagkalap ng balita. Ang nagkalap ng balita, mga bossing, ay agenda na naman. Bilyonaryo. Tangina talaga, no? Bilyonaryo na naman. Matatandaan ninyo yung whistleblower ni Bong Revilla, bilyonaryo din. Ito na naman ang may balita tungkol sa panibagong whistleblower na nagdi-deliver daw ng pera kay Inday Sara. Bilyonaryo na naman. Tangina ninyo talaga. Sabi ko nga sa inyo, ibang klase talaga itong sabi ko nga, sino may-ari ng bilyonaryo? Research nyo na lang. Sino may-ari niyan? Diyos ko Lord, sabi ko, patay tayo dyan pagka ganyan. Pero sige, pakinggan natin tong bagong balitang to na malupit. Isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Bagong affidavit. Isang taon matapos ang impeachment, may bagong affidavit na lumutang. Ano yung affidavit na yun? Ay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na Ramil Madriaga. Kilalanin natin sino yung Ramil Madriaga. Sige, Ramil Madriaga. Kuha ng Billionaire News Channel. Siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Yung Madriaga, yan daw ang sinabihan niyang magbuo ng Vice President Security and Protection Group. Ang galing ng bilyonaryo, no? May mga access sila sa ganitong mga tao, no? May access sila kay Trillanes, biglang nagkaroon ng whistleblower. Kay Bong Revilla, tapos ngayon meron na naman bago. Sunod-sunod talagang dapat pala itong Billionaire News Channel gawin ng ahensya ng gobyerno, takbuhan ng mga whistleblower sa Pilipinas. Antindi. Ibang klase bilyonaryo Mas may tiwala pa sa bilyonaryo yung mga whistleblower kesa sa mga ahensya ng gobyerno Galing-galing. Sige, ano pa? Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags. December 2022 ay nagsimula na daw siyang abutan ng duffel bag. Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang 33 to 35 million each. Nako. Sige. Dahil daw sa presidential candidacy. Sometime 20 instructed the Mayor Sara from group on her planned presidential candidacy. 2022 Di naman ang presidente si Inday, Vice President. May run Sara run nga buong Pilipinas nag-re-request run Sara run. Hindi nga niya sinunod hindi nga niya sinunod yung tatay niya. Number 1 nga siya Hindi nga niya sinunod yung mga Pilipino nag-Vice President nga lang siya. Pinagsasasabi nito. Sige. Deliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw. Dami ng damay, no? Damay pati si Martires. Si Ombudsman, Ombudsman nun, si Martires Tagina, galing. Sige, diretso. Inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang Ayan Vios, white Vios. Handed a white Vios by Colonel Nolasco which contained money amounting to roughly 80 million. Binilang mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80 million. Tanginang galing. Ang galing 80 million nabilang mo yun Puta, kailangan mo siguro mga 5 araw para matapos mo 80 million bilangin. Gago ka ba? Sige. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig. Lol, sinisikap pa ng Billionaire News Channel na buuin yung istorya.
Kahit labo-labo naman. Again karapatan naman, trabaho naman ng media to na maglabas ng ganito. Pero, Diyos ko naman. Saktong-sakto naman yung inilabas nilang ito na si Bongbong Marcos sinabihan ng kapatid, mag-adik at mga kurakot. Si Zaldico, meron din siyang testimonya na itong si Bongbong Marcos, si Romualdez, si Sandro, mga magnanakaw. Napakaraming mga nagtetestimonya laban sa mga taong talagang involved, which is yung Marcos Syndicate. Pero ayaw paniwalaan. Pero itong mga ganito pinaniniwalaan. Yung mga whistleblower na nagtatago ng mukha, pinaniniwalaan. Biglang may mga lumalabas na whistleblower. Ngayon, dito natin ikukonekta yan, mga bossing. Itong mga whistleblower, bakit biglang lumalabas sila? Kasi nga si Trillanes, lumabas na. Si Trillanes, buhay na naman ngayon, panay na naman ang interview ng mainstream media kasi meron na naman silang plano. Na si Trillanes na naman ang magpaplano ng lahat ng mga paggawa ng mga peking balita para pabagsakin ng mga Duterte kasi talagang dinivote niya na yung buhay niya sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Kahit naman siya yung unti-unting bumabagsak ng bumabagsak, talagang itong tao na matindi ang tama sa utak nito, obsessed ito sa mga Duterte at talagang gusto nitong paghigantihan ng mga Duterte kasi nga gusto niyang tumakbong vice president ni Pangulong Duterte noong 2016. Tinabla siya Sabi sa kanya, hindi ka naman vice president, hindi ka nga manalo sa Caloocan, gusto mo pa mag-vice president, putangin na mo ka. So eto ngayon mga bossing, ito ang style ni Remulla, ni Trillanes at saka ni Ontiveros. Ito style nila. Nung una, nung ginagawa ang video presentation nito, actually hindi po ito napakadali. 9 na buwan pinagplanuhan kung paano gumawa ng ingay ngayong darating na halalan. At hindi lang yung sa akin na pagsasalita ang plano para doon. Maraming nauna. Katulad ng pagsalita ni Jojo Asierto, na iniuugnay niya si Senator-elect Christopher Lawrence Bong Tesorogo sa isang Michael Yang. Kasama yon doon sa mga scripted ng grupo para umingay, para ma-divert yung tao, yung sambayanan sa talagang totoo na nangyayari sa bayan. Sino ba itong tao na ito? Ito si alias Bicoy. Sumikat ito si alias Bicoy dahil sa kanyang mga whistleblower siya. At ang binabanatan niya sa kanyang mga akusasyon ay si Bongo, si Bato, si Pangulong Duterte. Ngayon, siguro nagka-double crossan sila dahil alam natin hindi naman sila magagaling magbayad talaga, magnanakaw rin sila Yung mga pondo sa kanila, pagdating dito siguro barya-barya na. Kaya bumaliktad ito at in-expose nito na ang amo niya pala si Trillanes. Ang amo niya pala yung si Trillanes, Liberal Party, sila Ontiveros kasi sila Liberal Party. O sino bang magaling gumamit ng mga witnesses? Tingnan mo si Ontiveros, 'di ba kay Pastor Kibuloy, puro witnesses ang ginamit. Witnesses na puro hearsay, wala namang basihan. Pero ang aatakihin media. Sa media ipapakalat, magkakaroon ng media hype. Masisira yung tao. Ganon din kay Pangulong Duterte, noon pa nila ginagawa. May alias Bicoy, alias Mitoy, alias Kungkong. So ito, sinasabi nitong bata na ito na si Trillanes ang amo niya at papunta na sa eleksyon para masira ang mga Duterte sa eleksyon. Ano saan tayo papunta ngayon? Sa eleksyon. Papunta tayo sa 2028 presidential election. Doon naglalabasan itong mga whistleblower na ito. May whistleblower kay Bong Revilla. Sakto, ngayon lumabas. Oo, may whistleblower din ngayon kay Inday Sara na hindi naman talaga magtugma-tugma. Kasi nga, papanong nangyaring meron ka ng pondo sa Pogo, may pondo ka pa sa drugs, sa kabit mo may pondo ka pa sa drugs, sa asawang mo, papanong kakailanganin mo pa yung 125 million confidential funds? Saan ba talaga tayo magfo-focus? Di ba? It doesn't add up.
Oo. Ngayon, ano sasabihin nila? Ngayon, paano yun? Sa tingin mo, ninakaw niya yung 125? May bilyonaryo na pala siyang mga chupapi? Hindi sasabihin mo, hindi na. Putang ina yung 100 million na yan, saglit lang yan. Ginagastos lang yan ng anak ni Ginagastos lang yan ng anak ni Erwin, ni Rapi Tulfo sa ibang bansa pag nag-iinom yan Pinangtitip lang nga ni Tulfo yan Baka sa dami ng chinukchak niyang mga ano lang to, joke lang to. Baka sa dami ng mga kinangkong niya Baka hindi lang 100 babae, kung 1 milyon ang isa, di 100 milyon na yan. Maliit na bagay 100 milyon para sa mga sindikato. Maliit na bagay yung ganung pera, yung confidential funds na nakayo pa sa confidential funds. Meron ka ng duffel bag na galing sa Pogo. Meron ka ng perang galing kay Man Scarpio na drug lord, galing kay sino ba yun? Yung taga-Bikutan na drug lord din. Tapos wala kang Hermes, wala kang sports car, wala kang bahay dito nga sa Maynila. Sa Maynila nga nangungupahan lang yan si Inday Sara, wala man lang siyang bahay, mansyon. Talo pa siya ni Zaldico. Si Zaldico merong mansyon sa Valle Verde, sa buong kalsada. Si Martin Romualdez may 12 bahay sa Forbes Park. Samantalang si Inday galing sa pagnanakaw, galing sa droga, lahat ng pera niya, wala man lang siyang bahay. Hindi ko talaga magets. Hindi talaga nag-add up. Saan nilalagay ni Inday yung pera na yan? Saan niya binabaon lupa yan? Hindi ba napakadaming pera niyan? Hindi naman pala siya gastador. Hindi natin siya nakikitang may mga mamahaling relos. Yung mga damit naman niya, puros polo shirt lang. Yung sapatos niya, Skechers. Namigay nga yan ng Christmas party ng OVP sa mga vlogger. Putangin na yan. Joy yung natanggap kong regalo. Paano nangyari yun? Joy ang natanggap kong regalo, tapos bilyonaryo pala yung drug lord na asawa mo, bilyonaryo yung kabit mo. Tapos meron ka pang duffel bag na tinatanggap. Sa mga sa Pogo, anak ng tinapay naman talaga yan. Walang Jew naman talaga. Ang kuripot mo naman. BP Sara, Joy lang natanggap ko, tapos ganun pala karami pera mo. Pero balikan natin yung katotohanan. Sa tingin ninyo, pwede mangyari yung ganun? Di ba kababuyan? Di ba kaguguhan? So ito nga, sabi ko nga, ito na yung huling barahan nila ng katangahan. Ito na yung huling barahan nila ng katangahan. Andali. Pwede naman kasi si Trillanes, wag nyo nang pagsalitain. Itago nyo na lang siya sa baul. Tapos siya na lang mag-orchestrate. Total, alam naman natin utak niya lahat to Siya na lang mag-orchestrate mula sa kuweba na magbigay na lang siya instructions kung paano gagawin. Hindi yung pa-interview siya ng pa-interview. Sa Friday may plunder na kaso na ipafile sa kanya. Kasi nga narcissistic yan si Trillanes. Gusto niya lagi siyang relevant. Gusto niya laging may camera, kaya nga tinan nyo, laging maayos buhok niya, laging nakatakin niya, kahit natutulog yan, nakatakin yan kaya nga laging maayos yung itsura niya kasi ready siya na magpamedya araw-araw. Kung talagang gusto niyong pabagsakin si Inday Sara at hindi mahalata na si Trillanes ang bagong bagong timon ng demolition job ninyo, wag niyong palabasin si Trillanes sa mainstream media. Kaliwat kanan mainstream media nag-i-interview sa kanya. Tapos sinasabi niya na may plunder sa Biyernes. So ibig sabihin, si Trillanes na ngayon ang nasusunod. Kaya naglalabas yung mga whistleblower na to kasi recipe ni ni Trillanes yan at saka ni Ontiveros Tsaka niyan ni Boying Rimulya. Tingnan mo si Boying Rimulya, lahat puro ganyan. Sinong mga witness niya? Kay Bantag ang witness niya puros mga kriminal, mga taga-bilibid. Hindi ba? Yan yung sinasabi natin tingnan mo yung mga witness niya kay Tebes, lahat nagsibaliktaran. Sabi kasi mga utak ng mga tanga pag pinagsama-sama mo, hindi makakabuo ng isang tao yan. Puros tanga na mga tao yan. Pag pinagganon mo, makakabuo yan ng isang tanga ulit. Kaya puro katangahan ito. Sinong gago ang maniniwala dito? Sinong gago ang maniniwala na sa itsura ni Inday Sara? Sa gayak ni Inday Sara. Alam nyo ba sa Europe, wala nga yung nagbubus nga lang yan, nagtitrain nga lang yan. Sa Europe, pag nagpupunta yan sa tatay niya, paano magkakaroon ng bilyon-bilyon niya? Eto na nga Christmas party, Joy ang natanggap ko. Si Banat Bay Suka. Si Sir Jack, baretang panlaba. Putang ina. Saan ka makakita ng bilyonaryong ganyan? Diyos ko po. Tapos sinasabi niyo pa, mababayaran kami ng mga Duterte. Dito nang gagaling yung mga perang binabayad sa amin ng Duterte. Gago, pinakita ko ngayon nakuha akong bayad Pucha, isang buong taon akong bumabanat sa mga kalaban ng mga Duterte. Pinatawag ako dyan sa OVP para kumain ng lasagna. Yun nga lang pagkain namin dyan, lasagna lang
Kumain lang ng lasagna tsaka ng lumpiang Shanghai. Tapos iced tea na hindi ka na makapagpa-refill. Bilyonaryo yan. Paano nangyari yun? Tapos ang nakuha ko, Joy, okay sana kung isang bundle ng pera yung nakuha ko. 100,000, 200, 300, 500,000. Yan, maniniwala ako. Pero hindi, Joy, putang ina panlaba. Paano naging bilyonaryo yan? Gago talaga kayo eh. Hindi ba? Oh. Sige, diretso natin to kay Bicoy. At ito nga, yung paputok ng Kibikoy, para madiscredit si Senator-elect Bongo, yung iba pang mga sangkot doon na politiko, nawala naman talaga. Nawala naman. Wala naman, hindi totoo yun. Walang katotohanan, lahat-lahat yun. At yun, pawang orchestrated lamang ng mga nasa kabilang party, which is the Liberal Party, under the handling of Senator Antonio Sani Trillanes IV. Yun. So si Trillanes. Panay ang interview ni Trillanes ngayon. Sinasabi ni Trillanes may plunder na. Sinasabi ni Trillanes si Bongo, si Albayalde susunod na sa ICC. Si Trillanes na ngayon ang nagtitimon. Puta, ganun katanga si Bongbong. Ganun katanga si Romualdez. Puta, naniwala ka sa mas tanga, mantakin mo, maniwala ka kay, sobrang suicidal na sila. Sobrang wala na silang maisip kung paano pababagsakin ang mga Duterte. Kaya, nakipagkasundo na sila dito kay Tililing na ang tagal-tagal na rin itong sinisiraan ng mga Duterte. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin masira-sira ang mga Duterte. So talagang komunista na. Oo, komunista na ngayon yung nagsanib puwersa na yan, Liberal Party, yan yung mga komunista, mga makakaliwa. Makabayad Black, tapos si Trillanes, si Ramon Tulfo, putang ina niyan, sabi ko nga, ito na yung nyo, dream team nyo, ito na yung Avengers nyo. Para pabagsakin si Inday Sara, putang ina, patay kayo. Come 2026, mid-2026, going to 2027, magdideclare na si Inday Sara that she will run for presidency. Puta, humanda kayo. Lahat ng mga campaign funders, aalis yan sa inyo. Pupunta na yan sa kanya because she's the winningest and the yung kumbaga may pinakamalaking chances to win. To become a president. So lahat ng mga may mga personal agenda, didikit na yan kay Inday. Yung mga congressman na dating sa tatay niya, babalik na yan sa kanila, yung mga senador. Babalik na yan, putang ina. Ngayon si Ontiveros, si Kiko at saka si Bam nasa majority. Saan ka? For the first time naging majority sila. Nasa majority sila. O sigurado, pagdating ng 2026, magkakaroon ng bagong liderato diyan sa Senado. O, bagong liderato sigurado tayo mapapalitan yan si Tito Soto. Tingnan mo, dalawa na lang na naman yan matitira sa minority. Si Risa Ontiveros na lang na naman matitira diyan. Ay, Diyos ko po. Sabi ko nga nakakatawa talaga to. Nung narinig ko to, sabi ko po siya, tawan-tawa ako. Oh, sabi ko, si Trillanes talaga, really? Wala na kayong makuwang ibang tao, si Trillanes talaga. Hindi nga naniniwala pati magulang niyan dyan. Hindi nga naniniwala pati mga taga-Caloocan niyan dyan. Paano niyo mapapaniwala yung buong mundo na itong bagong pakana na ito totoo? Diyos ko po. Sir, nakausap mo mismo si Senator? Hindi lang nakausap, ilang beses kami nagpupulong, nagpaplano upang isakatuparan ang Project Sodoma. Ang Project Sodoma ay isang proyekto para... Ito si Bicoy, Bicolano to. Oo. Oo, Bicolano. Bicolano yan si Bicoy. Si Trillanes, Bicolano din. Tain na yan. Ito, nasa Bicol na nga. Message sa akin yan. Boss Dada, may expose ako. Boss Dada, kausapin mo. Hindi ko nga tinatawagan yan. Hindi ko talaga pinapansin dahil message sa akin yan. Kasi meron daw siyang mga expose. Ayoko talaga eh. Ucha, pass. pabagsakin si Presidente Duterte at ang makaupo sa posisyon si Vice President Leni Robredo, hinahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang upo duly constitutionalized the Vice President of the Republic of the Philippines. Di ba? So dito mo makikita na ulul talaga yung style nila. Yung style na ginawa nila noon, ngayon pa rin sabi ko nga you cannot do ano ba tawag doon? Oo, sabi nila, hindi mo pwedeng gawin yung same formula. Yung parehas na bagay, ulit-ulitin mo and expect
a different result. Kapag pare-parehas yung ginagawa mong bagay, ang mangyayari pare-parehas din. Kahit na ulit-ulitin mo, same result. Kapag ka solve ka ng mathematical equation, mga bossing, isa lang sagot niyan. Oo, kung mali yung ginagawa mo, meron kang maling step na ginawa, mali yung sagot na lalabas doon. Pag nirecompute mo at ganun pa rin yung ginawa mo, ganun pa rin yung resulta na makukuha mo, mali pa din. Tama? Oh, kaya ganun ang ginagawa nila ngayon kay Inday Sara. Same banana, same recipe. You cannot cook pork with suka and toyo and expect a sinigang result, no? Adobo lalabas diyan. Ganun din ang ginagawa nila ngayon. Yung ginagawa nila kay Pangulong Duterte noon na hindi umepekto, tatanga-tanga talaga tong mga nagpopondo sa mga propagandista ngayon. Ina-expect nila na mag-iiba yung resulta. Pare-parehas yung atake nyo. Tapos, mas malakas pa kay Pangulong Duterte yung inaatake nyo ngayon. So, dapat nga mas upgraded yung ginagawa nyo. Ba't hindi Puro kapalpakan Mahirap patunayan itong mga testimonya nung nitong mga bagong whistleblower. Why? Mas matinding whistleblower si Amy Marcos, hindi nyo pinakinggan Mas matinding whistleblower si Zaldico, hindi nyo pinakikinggan. Si Guteza, hindi nyo pinakikinggan. Tapos ito, pakikinggan nyo. You expect the Filipinos to overshine yung lintik na expose ni Amy Marcos at saka ni Zaldico? Mahina to. Mahina kayo. Ito. Sino si Madriaga? Matapos ang isang taong pagtatago, natuntun na rin sa wakas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 5 sospek sa pagdukot sa magpinsang Filipino-Chinese sa Tondo noong June 3, 2022. Kabilang sa mga naaresto ang mastermind na sina Ramil Madriaga at Mastermind, Ramil Madriaga. Ayan Mastermind. 22. Kabilang sa mga Ayan, Mastermind, Ramil Madriaga. Ito daw yung nagdi-deliver ng pera kay Inday. So habang nagdi-deliver siya kay Inday, busy siyang mangidnap. Papaano niya napagkakasya yung oras niya sa pangingidnap at saka sa pagdadala ng pera kay Inday? Nahuli pala ito noong 2022, July. May, June, July. Hinahanap pala ito, nagtatago ito kasi nga nahuli. So ibig sabihin, nagtatago. So kung nagtatago ito, nahuli ito nung July, papaano siyang aatasan ni Inday Sara na magbuo ng VP Security Group? At kung nahuli ito nung 2022, papaanong nakakapagbigay pa siya ng pera? Kailangan din ito ng pera kasi nangingidnap nga ito Hindi natin talaga maintindihan kung gaano kabobo itong mga gumagawa ngayon ng mga black propaganda kay Inday Sara. Mali Aralin, tingnan nyo naman, bumalik kasi kayo. Balikan nyo yung 2022 bago kayo gumawa ng panibagong istorya. Kaya kayo, brainstorming kayo. Wala naman kayong mga brains. Mag-brainstorming kayo, mag-meeting kayo, mag-usap kayo. Para alam ninyo kung ano yung script. Mahirap yung ganyan. Napakahirap nung ganito mga bossing. Sabi ko sa inyo, madadali kayo rito. Ulitin natin. Matapos ang isang taong pagtatago. Isang taong pagtatago. Matapos ang isang taong pagtatago. So ibig sabihin kung nahuli siya ng July 2022, July 2021, nagtatago na siya. Papaanong siyang nagtatago, nagdi-deliver siya ng pera? Tapos ang mga katransak niya pa, mga otoridad. Tapos eto matindi, may kumakalat pa na picture na magkasama sila ni Inday Sara sa inaugurasyon sa Davao. Inaugurasyon na yun, nandoon din si Inday Sara, nandoon din si Bongbong Marcos at may mga pulis doon. Nagtatago pala to 1 taon. Ba't pupunta siya sa inaugurasyon na madaming pulis? Ano ba talaga? Gulo-gulo nyo. Tuntun na rin sa wakas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 5 sospek sa pagdukot sa magpinsang Filipino-Chinese sa Tondo noong June 3, 2022. Kabilang sa mga June 3. May. Mayo pa. Tingnan mo June 3, 2022 nahuli siya. May yung eleksyon. Hindi pa nakakaupo si Inday Sara niyan. Hindi pa nakakaupo niyan.
So papaanong makaka-attend siya sa inaugurasyon? Eh yung inaugurasyon, nahuli na siya nun. Di ba ang inaugurasyon yan, August eh. O, nahuli na siya niyan. Kasi June 3, nahuli na siya eh. Yan yung gulo-gulo nyo. Ano ba to? Kala nyo kasi maloloko nyo tao. Kriminal na naman ang ginamit nila. Sabi ko sa inyo, pag gumamit ng kriminal, putya si Boying yan. Oo, si Boying mahilig gumamit sa mga kriminal. Bakit? DOJ secretary siya. Kay Bantag, ang mga testigo niya, puros kriminal, puros mga taga-bilibid. O hindi ako, nag-ano lang ako. Pinagdidikit-dikit ko lang. O kukunik-kunik ko lang yung mga bagay. So sabi ko nga, pagka si Trillanes ang sagot sa mga whistleblower, ako ang sagot sa mga magwi-whistleblower, saan tayo kukuha ng talent? O si Trillanes ang sagot sa script. Tapos si Bilyonaryo, siya ang gagamitin natin magpakalat sa media. Oh, tangin nang yan. Si Inday Sara, natatawa. Bakit? Ay, nasabi ni Inday Sara, mantakin mo, may kabit akong drug lord, bilyonaryo. Meron akong asawang di umanong drug lord din na bilyonaryo. Tapos, meron pa akong taga-deliver ng pera na kidnapper na sa Pogo daw nang gagaling. Tapos, nagnakaw ako ng 125 million. Ay, ang labo. Oo, hindi talaga magkunik-kunik yung mga istorya nila. Diyos ko po, mga bossing. Naaresto ang mastermind na sina Ramil Madriaga at Jaime Patano. Dati raw close-in security na magpinsang negosyante ang mga suspect. Oy, close-in security lang pala ito ng mga close-in security ito ng mga Chinese businessman. Paano siya ang pagbubuin ng security group ng VPSG? Sakit sa ulo, puta ina. Plinano raw ni Madriaga na dukutin ang magpinsan at ipatubos sa halagang 100 milyong piso. Ako po, 100 milyon. Kailangan pala nito ng 100 milyon eh. Kaya pala nabilang niya yung 80 milyon kanina. Matapos ang isang taong pagtatago, Ay nako, wala na. Diyan pa lang, tapos na laban eh. So doon sa mga gumagawa ng istorya tungkol sa mga Duterte, kay Inday, galingan nyo pa. Kuha pa kayo, marami pang mga whistleblower. Kasi sabi ko nga, wala namang whistleblower sa OVP, wala namang whistleblower sa... Merong isang whistleblower doon sa Department of Education, putsang inang yan, tinanggal pala niya dahil corrupt. Walang mga reputasyon yung mga whistleblower. So ito ang problema natin, mga bossing. Ang ginagawa nilang taktika is sirain yung image mo sa publiko. Ganun ang style ng mga komunista eh. Hindi naman importanteng makulong yan or ang importante lang maisampa yung kaso eh. Kasi dito sa Pilipinas, pag naisampa yung kaso, para ka ng guilty. In this instance, pag ginamit ang media, tapos may mga ganito, ano yan? Kumbaga madaling paniwalaan. Ang problema, bukas na ang isip ng mga tao dahil sa mga vloggers, dahil kay Pangulong Duterte, dahil sa SMNI, dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. Bukas na ang isip ng mga tao. Ang dami nang nagsasalita eh. Mahirap nang hilutin ang tao magpalabas ng bagong issue tapos paniwalain na si Inday Sara sindikato at kawatan. Malinaw na malinaw sa bayang Pilipinas ang pumipirma ng budget natin presidente, ang gumagawa ng budget natin Congress, ang Speaker of the House ay si Martin Romualdez at ang anak ni Marcos Jr. ay napakalaki ng allocables. Doon tayo mag-focus sa mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yung 2028 elections, darating yan. Pero sa nakikita natin, unti-unti na silang sumasablay. At kapag ito hindi nag-pick up, kapag pinakalat nyo itong video na to at hindi nag-pick up itong bago nilang pautot, mga bossing, maniwala kayo. Wala na silang pwedeng gawin kay Inday Sara because come 2026, she's an unstoppable force. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.